Ang buong medical team ay biglang tumahimik. Habang nakatingin sila sa akin ng may halong awa, katatapos lang lumabas ng resulta ng aming DNA test. Pero ang sabing doktor, hindi ko raw siya kadugo. 3 taon akong hinarang ng ex-wife ko na makita ang maanak ko. Pero nung nalaman kong may leukemia si Angelo, agad akong bumaba mula sa Baguio. Handa akong ibigay ang lahat, kahit ang sarili kong bone marrow, para lang mabuhay ang anak ko. Ang akala ko, ako ang maglilitas sa kanya. Ngayon, nakatayo ako sa madilim na koridor ng ospital. Habang ang asawa ko ay hindi makatingin sa aking mga mata, may 2 pang ibang lalaki na kailangang tawagan ngayon. Dahil ang aking kambal ay may 2 makaibang ama at hinding-hindi ako ang isa sa kanila. 11 taon ngang aking buhay ang nabuo sa isang malaking kasinungalingan. Bago ko ituloy ang masakit na kwentong ito, gusto ko muna kayong kamustahin. Mula saang probinsya o lungsod po kayo nanonood ngayon, pakisulat po ang inyong sagot sa comment section. Mahalaga po sa akin na malaman kung sino ang aking makasama sa araw na ito. Ang biyahe pababa mula sa Baguio ay tila walang katapusan. Sa bawat kurbadangang kalsada pababangang Cannon Road, nararamdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Mas mabigat pa sa madambuhalang bato sa bundok. Ang malamig na hangin ngang bengwet ay unti-unting napalitan ngang malakit na init ng Maynila, ngunit ang puso ko ay nananatiling kasing lamig ngang yelo, 5 oras at kalahati. Iyon ang itinagal nga aking pagmamaneho sa bawat pag-apa ko sa silinyador. Naalala ko ang mukha nga aking maanak noong huli ko silang makita. Sila ay malilit pa, malulusok, at punong tawa. Pero ngayon, ang isa sa kanila ay nakahiga sa kamang ospital, lumalaban para sa kanyang hininga. Pagpasok ko sa lobby ng St. Luke's Medical Center, agad akong sinalubong ng amoing gamot at ng nakabibinging katahimikan ng mapasilyo. Napakalaki ngang ospital na ito. Nakakalito, pero ang tanging nasa isip ko lang ay ang room 412. Pagdating ko sa ika-4 na palapak, huminto ako sa harap ng pintuan ng oncology ward. Huminga ako ng malalim. Sinubukang pakalmahin ang aking nanginginig na mga kamay. At doon, sa dulo na pasilyo, nakita ko siya, si Liza. Nakaupo siya sa isang matigas na silya. Hawa ang isang tasangang kape na tila doon na lang siya kumukuhang lakas. Wala na ang dating ayos niya. Wala na ang makintab niyang buhok at ang matapang na ayos ng mukha. Ang nakita ko ay isang babaeng lupaypay. Isang ina na tila pinatandang ng bawat minuto ngang paghihirap ng kanyang anak. Nang marinig niya ang aking magaakbang, tuminggala siya. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Matapos ang 3 taon. 3 taon niya gali. 3 taon nang nga abogado. 3 taon nang nga pagsisinungaling. Eduardo, ang pagbanggit niya sa pangalan ko ay halos pabulong na lang. Hindi ako sumagot agad. Pinagmasdan ko siya. Gusto kong magalit. Gusto kong isigaw sa kanya ang lahat ng sakit na naramdaman ko nung hinarang niya ako sa mga bata. Gusto kong itanong kung bakit ngayon lang siya tumawag. Kung bakit kailangan pang maging maluba ang kalagayan ni Angelo bago niya maisip na may tatay ang mga bata. Pero nung makita ko ang nga mata niyang punong luha, namatay ang apoy galit sa puso ko. Napalitan itong isang bagay na mas matindi. Ang takot na baka huli na ang lahat. Nasaan ang anak ko? Iyon lang ang tanging nasabi ko. Tumayo si Liza. Halos matumbas siya kaya agad siyang napahawak sa sandalan ng upuan. Nasa loop siya. Katatapos lang ng kanyang tsemo. Tulog siya ngayon dahil sa sobrang pagod. At si Miguel? Tanong ko muli. Nasa nanay ko muna siya. Hindi ko kayang alagaan silang 2 habang nandito ako sa ospital. Miguel. Palagi ka niyang itinatanong, Eduardo. Napakuyo mang aking mapalat. Gusto kong sabihin na, paanong hindi ka niya itatanong? Tatay nila ako, pero nanatili akong tahimik. Hindi ito ang oras para sa aming 2. Ang buhay ni Angelo ang nakataya rito. Lumapit ako sa bintana nga silid ni Angelo. Doon, nakita ko ang isang bata na halos hindi ko na makilala. Napakaputi niya, maputla,
at wala na ang kanyang buhok. Ang daming tubo na nakakabit sa kanyang manipis na braso. Ang anak ko, ang batang dati ay kasing liksi ang usa sa kabundukan, ngayon ay tila isang aninong madaling mabura. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mamata. Bakit hinayaan mong umabot sa ganito, Liza? Pulong ko, habang nakatitig sa aking anak. Ginawa ko ang lahat, Eduardo. Pero mabilis ang sakit. Sabi nga doktor, bone marrow transplant na lang ang tanging pag-asa. Humarap ako sa kanya. Ang muka ko ay matigas, pero ang loob ko ay nadudurok kahit ano. Gagawin ko, kahit ubusin niyo pa ang lahat ng dugo ko, basta iligtas niyo lang siya. Iyon ang naging simula ng isang mahabang gabi. Isinantabi ko ang lahat ng aking samangang loop. Kinalimutan ko muna ang katotohanang ninakawan. Niya akong 3 taon kasama ang aking maanak. Ang tanging mahalaga ay ang dugo na nanalaitay sa aking mga ugat. Ang dugo na inaasahan naming magliligtas kay Angelo. Dinala akong nganar sa laboratorio. 1, 2, 3. Hindi ko na mabilang kung ilang bote ng dugo ang kinuha sa akin. Nilagyan din nilang swabang lubang aking piski. Ang bawat tusok ng karayom ay hindi ko nararamdaman. Ano ba naman ang sakit ng karayom kumpara sa sakit na makitang nahihirapan ang iyong anak? Habang nakahiga ako sa stretcher para sa isa pang test, naisip ko ang aking buhay sa Baguio, ang maliit kong cabin, ang aking trabaho bilang guide. Akala ko noon ay iyon na ang katapusan ng aking mundo. Akala ko ay tatanda akong mag-isa. Habang ang mga anak ko ay lumalaking iniisip na wala akong pakialam sa kanila. Pero heto ako. Binigyan ngang pagkakataon ng tadhana. Isang pagkakataon na patunayan na kahit anong mangyari. Ako ang kanilang tatay. Lumabas ako na laboratorio na may benda sa braso. Nakita ko si Liza na naghihintay sa labas. Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Hindi siya tumingin sa akin ng may put. Salamat. Eduardo, sabi niya, tumango lang ako. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, Liza. Ginagawa ko ito dahil anak ko siya. At gagawin ko ang lahat para sa kanya. Naupo ako sa tabi niya sa waiting area. Hindi kami nakusap. Pinakinggan lang namin ang tunog ng makina sa loob ng ospital. Ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng bagay na hindi masabi-sabi. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Sa isip ko, dalangin ko lang, sana ay match kami, sana ay maging sapat ako. Iyon lang ang tanging hiling ko sa Diyos, na maging sapat ako para sa aking anak, na ang aking DNA, ang aking dugo, ang aking taba sa buto, ay maging susi para sa kanyang bagong buhay. Hindi ko alam na sa loob ng ilang oras. Ang hiling kong iyon ay magdadala sa akin sa isang katotohanang mas masakit pa sa leukemia. Isang katotohanang dudurok sa bawat alaala na pinanghahawakan ko. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakaupo ako sa tabi ng aking ex-wife, ang tanging alam ko lang ay nandito na ako. Hindi na ako alis. Handa akong ibigay ang lahat. Dahil ang pagiging ama ay hindi natatapos sa pirma ng diborsyo. Ang pagiging ama ay nagsisimula sa bawat patak ng dugo na handa mong ibuhos para sa iyong anak. Nagantay kami hanggang sa lumabas ang madoktor, hanggang sa ang bawat pagsusuri ay matapos, hanggang sa ang katotohanan ay tuluyan ng magpakita. Pakiusap, manatili kayo sa akin sa susunod na bahagi. Dahil ang susunod na mangyayari ay hindi niyo kailanman inaasahan. Isang malaking sikreto ang mabubunyag at ang buong medical team ay biglang tatahimik. Anong gagawin niyo? Kung ang anak na handa ninyong pag-alayan ng buhay ay biglang sabihin ng siyensya na hindi niyo pala kadugo. Diyan ikot ang susunod nating kabanata. Salamat po sa pakikinig at sana ay kasama ko pa rin kayo hanggang sa huli. Nakaupo ako sa labas ng laboratorio. Pinakmamasdan ang mga taong naglalakad sa mahabang pasilyo ng ospital. Ang amoy ng gamot at alkohol ay tila nanunuot sa aking balat. Napakalamig ang aircon dito sa St. Luke's. Pero mas malamak ang pawis na lumalabas sa aking makapalat. 3 oras na akong naghihintay. 3 oras na puno ng dasal. Sa isip ko, paulit-ulit kong sinasabi, sana ay match kami.
Sana ay mailigtas ko na ang aking anak. Maya-maya pa. Bumukas ang pinto. Lumabas si Dr. Pineda. Hindi siya nakangiti. Ang kanyang mamata ay seryoso. Masyadong seryoso para sa isang taong magdadalang magandang balita. Mr. Castro, maaari ka bang sumama sa akin sa conference room? Ang tanong niya ay malumanay. Ramdam ko ang bigat. Tumayo ako. Medyo nangangatok ang aking matuhod. Sumunod ako sa kanya sa isang maliit na silid sa dulo ng pasilyo. Sa loob, may dalawa pang ibang doktor na naghihintay. Isang lalaki na may katandaan na at isang babaeng doktor na nakasuot ng salamin. Nakapatong sa mesa ang isang kulay brown na folder. Ang folder na iyon ang naglalaman ng aking buong buhay. Maupo ka, Eduardo, sabi ni Dr. Pineda. Naupo ako. Ang puso ko ay parang gustong lumabas sa aking dibdib. Duk, duk, duk. Iyon lang ang naririnig ko sa loob ng tahimik na silid. Mr. Castro, ito ay tungkol sa resulta ng ayong compatibility test para kay Angelo, panimulang doktor. Huminto siya sandali, huminga ng malalim. 3 beses naming inulit ang pagsusuri. Gusto naming makasiguro na walang pagkakamali sa aming laboratorio. Chinek din namin kung nagkaroon ba ng kontaminasyon sa mga sample. Kumunot ang noo ko. Bakit po, doktor? May problema ba? Hindi ba ako match sa anak ko? Nagkatinginan ang 3 doktor. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Isang katahimikan na nakakabingi. Pagkatapos, dahan-dahang nagsalita si Dr. Pineda. Mr. Castro, ang resulta ng test ay nagpapakita na hindi mo biological relative si Angelo. Tumigil ang mundo ko, parang may humampas sa aking ulo. Hindi ko naintindihan ang sinabi niya, o baka ayaw intindihin ng puso ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko maintindihan. Anak ko si Angelo, ako ang nakpangalan sa kanya. Ako ang humawak sa kanya nung sandaling ilabas siya sa mundo. Paanong hindi ko siya kamag-anak? Umayos ng upo ang babaeng doktor. Ang geneticist. Mr. Castro, naunawaan namin na mahirap itong tanggapin. Pero ang siyensya ay hindi nagsisinungaling. Sa aming pagsusuri sa inyong DNA, lumalabas na walang anumang ugnayan sa pagitan ninyong dalawa. Hindi ikaw ang kanyang biological father. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko ay nalulunod ako sa gitna ng tuyong silid, biological father. 2 salita na parang kutsilyong sumasaksak sa aking pagkatao. 11 taon. 11 taon akong naniwala. Pinunasan ko ang kanilang mga luha. Pinuhat ko sila nung sila ay may lagnat. Ipinagluto ko sila ng almusal bago pumasok sa eskwela. Lahat ng pagod, lahat ng puyat, lahat ng sakripisyo ko bilang isang ama ay para sa mga batang hindi ko pala kadugo. Mayroon pa kaming natuklasan. Mr. Castro, dagdag babaeng doktor, dahil sa sitwasyon, sinuri rin namin ang markers para kay Miguel, ang kambal ni Angelo. Napahawak ako sa braso ang aking upuan. At ano ang nalaman niyo? Si Miguel, katulad ni Angelo, ay wala ring ugnayan sa iyong DNA. Pareho silang hindi mo anak. Napapikit ako ng marin. Gusto kong sumiga, gusto kong magwala, pero walang boses na lumalabas sa aking lalamunan. Ang tanging nararamdaman ko ay ang unti-unting pagkaduro ng aking puso, pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Ang sumunod na sinabi ng doktor ang mas lalong nagpaguho sa aking mundo. Mr. Castro, may tinatawag kaming bihirang kaso sa medisina. Napansin namin na ang kambal ay hindi identical. Sila ay fraternal twins. At ang nakakapagtaka, lumalabas sa test na magkaiba ang kanilang mag-ama. Tumingala ako, magkaiba ang kanilang mag-ama? Opo, ang tawag dito ay superfecundation. Ibig sabihin, ang iyong ex-wife ay nagkaroon ng 2 magkaibang partner sa loob ng maikling panahon at 2 magkaibang semilya ang nakabuo sa 2 bata. Napatawa ako. Isang mapait na tawa. Hindi ito tawang.
may saya. Ito ay tawang ang isang taong nabalif na sasakit. Liza, ang aking asawa, ang babaeng pinagkatiwalaan ko aking buhay. Hindi lang siya nagtaksil sa akin ng isang beses, dalawang lalaki ang ginalaw niya habang kami ay magkasama pa, habang nagpaplano kaming aming kinabukasan, habang nangangako kami sa harap ng dambana. Naisip ko ang lahat ng pera na ibinigay ko sa kanya noong diborsyo, ang bahay na pinahirapan kong bayaran na napunta sa kanya. Ang mataon na nagtrabaho ako ng doble para lang mabigyan sila ng magandang buhay. Higit sa lahat, naisip ko ang 3 taon na pangungulila ko. 3 taon akong hindi nakatulog ng maayos dahil iniisip ko kung kumain na ba sila, kung masaya ba sila. 3 taon akong umiyak sa harap ng kanilang malitrato, habang siya ay nagtatago sa likod ng kanyang makasinungalingan. Sino sila? Tanong ko. Ang boses ko ay paus at galing sa kaibuturan nga aking galit. Iyan ang hindi namin masasagot, Mr. Castro, sabi ni Dr. Pineda. Tanging ang iyong ex-wife lang ang nakakaalam kung sino ang mga biological fathers ng mga bata at kailangan nating mahanap ang isa sa kanila. Dahil ang DNA nila ang tanging paraan para mailigtas ang buhay ni Angelo. Tumayo ako. Pakiramdam ko ay lulutang ang aking mapa. Mr. Castro, okay ka lang ba? Tanong ng isang doktor. Hindi ako sumagot. Hindi ako okay. Kailanman ay hindi na ako magiging okay. Ang buong 11 taon ng aking buhay ay naging isang malaking dula-dulaan ang mabatang tinawag kong anak. Ay magabungga nga, pagtataksil na hindi ko kailanman inakala. Lumbas akong silit. Ang bawat hakbang ko ay parang may nakakabit na mabigat na kadena. Sa dulong pasilyo, nakita ko si Liza. Nakatayo siya, naghihintaing balita. Nung makita niya ako, lumapit siya. Eduardo, anong sabing doktor? Match ka ba? Kailan pwedeng simulan ang operasyon? Tinitigan ko siya sa paraang hindi ko pa nagawa nun. Nakita ko ang takot sa kanyang nga mata. Siguro, alam na niya. Siguro, matagal na niyang alam na darating ang araw na ito. Liza, sabi ko, huminto ako. Huminga ako ng malalim para pigilan ang aking sarili na sumabog. Liza, bakit? Iyon lang ang tanging salita na lumabas sa aking bibig. Isang tanong na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng galit, at lahat ng panghihinayang. Dito natapos ang aking paniniwala sa pamilyang binuo ko. Dito nagsimula ang isang katotohanan na mas nakakangilo pa sa tunog ng bakal sa kalsada. Ang maanak ko ay hindi ko anak. Pero sa kabilang lahat, nung maisip ko ang mukha ni Angelo na nahihirapan sa kanyang kama, naramdaman ko ang isang bagay. Isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Galit ako kay Liza. Nasusuklam ako sa katotohanan. Pero ang pagmamahal ko sa mga batang iyon. Iyon ang tanging bagay na totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingang ito. Ang tanong na lang ay, hanggang saan ko kayang panindigan ang pagiging ama sa mga batang hindi ko naman kadugo? Dito sa ospital na ito, sa gitna ng malamig na pasilyo, kailangan kong magdesisyon. At ang desisyon na iyon ang magbabago sa aming lahat habang buhay. Nananatili akong nakaupo sa loob ng conference room. Habang ang mga salita ng mga doktor ay tila mga eko na paulit-ulit na bumabalot sa aking isipan. Ang lamig ng silit ay tila pumasok na sa aking mabuto. Hindi ako makagalaw. Hindi ko makabang itas ang aking ulo. Sa harap ko, ang mga doktor ay nananatiling tahimik. Marahil ay binibigyan nila ako ng pagkakataon na lunukin ang katotohanang katatapos lang nilang ibagsak. Ngunit paano mo lulunukin ang isang bagay na kasing pait ng lason? Mr. Castro, muling panimula ni Dr. Huang, ang eksperto sa genetics. Alam naming mahirap itong paniwalaan. Sa katunayan, ito ay isa sa mapinakabihirang kaso na nakita namin sa buong karera namin bilang mga doktor. Tumingala ako ng bahagya. Ang boses ko ay halos pabulong na, paanong nangyari iyon, Dok? Paanong ang kambal ay makaiba ang ama? Huminga siya ng malalim.
at sinubukang ipaliwanag ang lahat sa paraang maintindihan ng isang ordinaryong tao. Ang tawag po namin dito ay heteropaternal superfecundation. Ito ay nangyayari kapag ang isang babae ay naglabas ng 2 itlog sa loob ng isang siklo at ang 2 itlog na iyon ay na-fertilize ng semilya mula sa 2 makaibang lalaki. Sa loob ng maikling panahon, napatiti ako sa kawalan. 2 lalaki. Sa loob ng maikling panahon. Ibig sabihin, sa mga araw na kami ay nagpaplano ng aming kasal. Sa mga araw na nangangako kami ng katapatan sa isa't isa. Si Liza ay may ibang kapiling. Hindi lang isa, kundi 2. Isang malaking misteryo. Isang malaking kataksilan. Ibig niyo bang sabihin? Sabi ko habang pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Noong panahong iyon, bago kami ikasal, si Liza ay nakikipagtalik sa 2 lalaki. Bukod pa sa akin, hindi sumagot ang doktor ng direkta, ngunit ang kanyang malungkot na pagtango ay sapat na. Ang DNA ni Angelo ay nakmula sa isang lalaki, at ang DNA ni Miguel ay nakmula sa isa pa, at ang masakit. Eduardo, wala doon ang iyong DNA. Nanlambot ang aking buong katawan, 11 taon. Sa loob ngang 11 taon, naniwala ako na ang kambal ay bungangang aming pagmamahalan. Noong isinilang sila sa ospital, ako ang unang humawak sa kanila. Ako ang naluha sa tuwa habang tinitiknan ang kanilang maliliit na daliri. Naisip ko ang magabi noong sanggol pa sila. Ako ang bumabangon sa madaling araw para magtimplang gatas. Ako ang nagpapatahan sa kanila kapag sila ay umiyak. Noong nagumpisa na silang maglakad, ako ang laging nasa likod nila, handang sumalo kapag sila ay nadapa. Lahat ba ang iyon ay isang malaking dula-dulaan lang? Paano nagawang itago ni Liza ang ganito kabigat na lihim? Paano niya? Ako natititigan sa mata araw-araw, habang alam niya sa lublub niya na ang mga batang pinalalaki ko ay hindi akin. Ang sabi niya nun, identical ang kambal. Pinaniwala niya ako na sila ay galing sa isang itlog na naksplit. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit. Dahil kung maniniwala akong identical sila, hindi ko isipin na pwedeng magkaiba ang kanilang ama. Isang napakatalinong plano, isang napakasamang kasinungalingan. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata. Pero pinigilan ko ito. Hindi ngayon ang oras para umiyak. May isang bata na nakahiga sa kama sa itaas. Isang bata na kailangan ng tulong. Kaya pala, bulong ko sa sarili ko. Kaya pala hindi sila makamukha. Laging sinasabi ng magkamag-anak namin noon, Eduardo, bakit si Angelo ay malaki ang katawan at maputi? Habang si Miguel naman ay medyo maliit at maitim ang buhok? Ang lagi kong sagot, baka nakuha sa mga ninuno, normal lang naman iyan sa kambal. Tanga, iyon ang tanging salita na nasa isip ko ngayon. Napakatanga ko. Hinayaan kong balutin akong pagmamahal. Kaya naging bulag ako sa masenyales na nasa harap ko na. Mr. Castro, muling nagsalita si Dr. Pineda. Kailangan nating kumilos ng mabilis dahil nalaman na nating hindi ka-match. Kailangan nating mahanap ang madunay na amang ang magabata, lalo na ang ama ni Angelo. Siya ang may hawak ng susi para gumaling ang bata, ang tunay na ama. Sino sila? Nasaan sila? Inisip ko ang buhay ko sa loob ng 11 taon. Ang bawat sentimo na kinita ko bilang guro na ginugol ko para sa kanilang edukasyon. Ang bawat sakripisyo ko sa trabaho para lang makabili silang bagong sapatos o laruan. Ang lahat nga iyon ay napunta sa mga anak ng mga estranghero. Pero mas masakit ang katotohanan ito, mahal ko sila. Kahit ngayong alam ko na ang katotohanan. Nung maisip ko si Angelo, naramdaman ko ang parehong sakit sa aking puso. Hindi naburaeng DNA ang pagmamahal ko sa bata, at iyon ang pinakamalaking misteryo sa lahat. Paano mo magagawang mahalin ang bunga ng isang pagtataksil?
Paano mo magagawang ituring na anak ang mga bata na nagpapaalala sa iyong ang pinakamasakit na bahagi ng iyong buhay? Huminga ako ng malalim at tumayo. Dok, sabi ko, salamat sa pagsasabing toto. Alam ko na ang dapat kong gawin. Lumabas ako ng silit na iyon ng may mabigat na hakbang. Ang bawat tunok ng aking sapatos sa tiles ng ospital ay parang paalala na ang Eduardo na pumasok sa ospital na ito kanina ay hindi na ang parehong Eduardo na lalabas ngayon. Ang lalaking naniwala sa pamilya ay pinalitan ng isang lalaking kailangang harapin ang pinakamasakit na katotohanan. Kailangan kong harapin si Liza. Kailangan kong tignan ang babaeng sumira sa aking buhay. At pilitin siyang sabihin ang katotohanan. Hindi para sa akin, hindi para sa kanya, kundi para sa batang hindi ko man kadugo, ay itinuturing ko paring buhay ko. Ang misteryo ng dalawang ama ay kailangan ng makaroon ng kasagutan. Dahil kung hindi, mamamatay ang isang inosenteng bata dahil samga kasalanang hindi naman niya ginawa. Naklakat ako patungo sa elevator. Sa loop ng refleksyon sa salamin, nakita ko ang aking sarili. Mukha akong matanda, mukha akong pagod, pero sa likod ng mamatang iyon, may isang bagay na nananatili. Ang paninindigan. Maaring niloko ako ng mundo, maaring niloko ako ng aking asawa, pero hinding-hindi ko lilingunin ang mga bata ng may pagkamuhi. Dahil sa huli, ang pagiging ama ay hindi tungkol sa kung ano ang nasa dugo, kundi sa kung ano ang handa mong gawin kapag ang lahat ay gumuho na. Hahanapin namin sila, hahanapin namin ang mga lalaking iyon, at sisiguraduhin kong babayaran nila ang bawat taon na ninakaw nila sa akin, hindi sa pera, kundi sa pananagutan. Ang laban na ito ay nagsisimula pa lang, at habang bumubukas ang pintong elevator, alam ko na ang unang taong sisingilin ko sa lahat ng ito ay walang iba kundi ang babaeng naghihintay sa akin sa dulo ng pasilyo. Liza, maghanda ka. Dahil tapos na ang panahon ng iyong magalihim. Tapos na ang panahon. Ako ang tanging nagdurusa. Magsasabi kang totoo o mawawalan kang anak. At sa mundong ito, wala nang mas masakit pa sa mawalan ng mahal sa buhay dahil sa sarili mong mga pagkakamali. Naglalakat ako patungo sa kafeteryang ospital. Pero ang bawat hakbang ko ay parang may nakatali na semento sa aking mapa. Ang mapasilyong St. Luke's ay puno ng tao. Mataong may kani-kaniyang dalang pihati. Pero sa sandaling iyon, pakiramdam ko, ako ang may pinakamabigat na krus na pasan sa buong mundo. 11 taon. Paulit-ulit na tumatatak sa isip ko ang bilang na iyon. 11 taon akong nabuhay sa isang mundong gawa sa buhangin. Isang ihip lang ng hangin. Isang resulta lang ng DNA test. At gumuho ang lahat. Nahanap ko si Liza sa isang sulok ng kafeterya. Nakaupo siya mag-isa. May pagkain sa harap niya pero hindi niya ito ginagalaw. Pinaglalaruan lang niya ang kutsara. Tila malayo ang iniisip. Nung lumapit ako, naramdaman niya ang presensya ko. Tumingala siya at nakita ko ang takot sa kanyang mata. Isang takot na nagsasabing tapos na ang pagtatago. Naupo ako sa harap niya. Hindi ako nagsalita agad. Hinayaan ko ang katahimikan na bumalot sa amin. Ang ingay ng matao sa paligid, ang kalanto ng mapinggan, ang boses ng mga nurse. Lahat iyon ay tila nudging background music na lang sa aming paghaharap. Eduardo. Simula niya. Ang boses niya ay nanginginig. Kumain ka muna. Kanina ka pa walang laman ang tiyan. Tinitigan ko siya ng diretso, walang emosyon. 11 taon, Liza. Huminto siya. Ang kutsara ay nalaglag sa kanyang plato. Clink, isang matalas na tunog na tila nahiwa sa hangin. 11 taon mo akong pinaniwala, patuloy ko. Ang boses ko ay mababa, mahinahon. Pero puno ang put. Pinaniwala mo ako na ako ang amangang kambal. Pinanut mo akong magpakatatay. Pinanud mo akong magpuyat.
Pinanood mo akong ubusin ang lahat ng meron ako para sa kanila, habang ikaw, alam mo ang totoo. Alam mo na hindi sila akin. Nagsimulang umagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Yumuko siya, Eduardo, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Hindi mo sinasadya. Napatawa ako ng bahagya. Isang mapait na tawa. Liza, hindi ito aksidente. Hindi ito parang nabasak na baso na hindi sinasadya. Ito ay isang plano. Isang mahabang plano ng pagsisinungaling. Sino sila? Hindi siya sumagot. Lalong lumakas ang kanyang hikbi. Sino sila, Liza? Pagulit ko. Nilapit ko ang mukha ko sa kanya. Sino ang matunay na ama nga aking maanak? Sino ang malalaking ginalaw mo nung panahong dapat ay ako lang ang mahal mo? Sa gitna ng kanyang maiyak. Bumulong siyang dalawang pangalan. Dalawang pangalan na tilam nga sumpa sa aking pandinig. Si Gabriel at si Dante. Gabriel, Dante. Inulit ko ang mapangalan sa aking isip. Sino sila? Saan sila nanggaling? Sinabi sa akin ni Liza ang lahat. Si Gabriel, ang kanyang personal trainer nung bago kami ikasal. Isang lalaking puno ng kayabangan na madalas niyang banggitin noon bilang kaibigan. At si Dante, ang kanyang katrabaho sa opisina. Isang lalaking kasama niya sa mga business trip na ang akala ko ay purong trabaho lang ang ginagawa nila. Noong engaged na tayo. Doon nangyari ang lahat. Paliwanag niya habang nagpupunas ng luha. Naguguluhan ako nun. Pakiramdam ko ay hindi mo ako nabibigyan ng sapat na atensyon dahil lagi kang nasa eskwelahan at nagtuturo. Nahanap ako ng iba. At hindi ko inakalang mabubuntis ako. Lalo na ang makaroon ng kambal mula sa dalawang makaibang lalaki. Napakuyom ang aking mga palat sa ilalim ng mesa. Gusto kong isigaw sa kanya na, atensyon, binigay ko sa iyo ang buong buhay ko. Pero nanatili akong nakikinig, masakit, pero kailangan kong malaman ang lahat. Nung nalaman kong buntis ako, natakot ako, patuloy niya. Alam kong iwan mo ako kapag nalaman mo ang totoo. At alam kong ikaw ang lalaking makakapagbigay ng magandang kinabukasan sa mga bata, kaya pinaniwala kita. Sabi ko, identical sila. Sabi ko, sayo sila nagmana. Lapas tangan. Iyan ang tanging salita na nasa isip ko. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang pagmamahal ko para pagtakpan ang kanyang makasalanan. Ginawa niya akong panangga sa pananagutan na dapat ay sa ibang lalaki na punta. 3 taon mo silang itinago sa akin, Liza. Paalala ko sa kanya, pagkatapos ng diborsyo, sinabihan mo ako na nahihiya, silang tawagin akong tatay. Sinabihan mo ako na hindi mo na ako kailangan, pero ngayon, nung mamamatay na ang anak mo, nung wala ka nang mahinggian ng tulong, bigla mo akong tatawagan? Gagamitin mo na naman ba ako? Hindi sa ganun. Eduardo, sigaw niya ng mahina. Kailangan ni Angelo ng tuli. Akala ko talaga. Akala ko ikaw ang match. Tumayo ako. Pakiramdam ko ay sasabo na ang aking dibdib sa galit. Pero nung maisip ko si Angelo, ang batang maputla at hirap huminga sa itaas, huminga ako ng malalim. Hanapin mo sila, utos ko. Tumingala. Si Liza sa akin. Naguguluhan. Ano? Hanapin mo si Gabriel. Hanapin mo si Dante. Ngayon din, sabi ko nang may diin sa bawat salita, hindi ako ang match. Ibig sabihin, ang isa sa kanila ang tanging pag-asa ni Angelo. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, lunukin mo ang hiya mo at hanapin mo sila. Pero, hindi ko alam kung nasaan sila. Maraming taon na ang lumipas. Reklamo niya. Wala akong pakialam. Ang boses ko ay tila kulok sa loop and cafeteria. Gamitin mo ang pera ng mga magulang mo. Kumuha ka ng private investigator. Gawin mo ang lahat. Dahil kung hindi mo sila mahahanap at may mangyaring masama kay Angelo, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. At lalong hindi kita mapapatawad. Yumuko si Liza. Muling humagulgol.
Ang kanyang pagsisisi ay huli na, pero kailangan niya itong harapin. Mananatili ako rito sa ospital, dagdag ko. Babantayan ko si Angelo. At babantayan ko si Miguel. Pero ikaw, huwag kang magpapakita sa akin hanggat wala ka pang dalang balita tungkol sa mga tunay na ama nila. Maliwanag ba? Tumango siya, nang hihina. Umalis ako sa kafeterya nang hindi man lang siya nililingon. Ang hangin sa labas ay masarap lang hapin. Pero ang loop ko ay puno pa rin ngang usok ngang galit. Habang naklalakat, ako pabalik sa elevator. Naisip ko ang kambal. Si Angelo at Michael, anak ko ba sila? Sa dugo. Hindi. Sa siyensya. Hindi. Pero sa bawat sugat na ginamot ko, sa bawat luhang pinunasan ko, sa bawat I love you, dat na narinig ko, naramdaman ko na sila ay akin. At iyon ang masakit, na kahit niloko akong kanilang ina, hindi ko kayang itapon ang pagmamahal ko sa kanila. Gabriel, Dunch, sino man sa inyo ang lumabas na match, kailangan ninyong magpakita. Hindi para sa akin, hindi para kay Liza, kundi para sa isang inosenteng batang nagdurusa dahil sa inyong nga nakaraan. At para sa inyo na nakikinig, tatanungin ko kayo, ano ang gagawin niyo kung ang babaeng pinakasalan niyo ay nagdala ng mapangalan ng ibang lalaki sa gitna ng inyong pinakamabigat na pagsubok? Kakayanin niyo bang manatili? Para sa mga batang hindi niyo naman kadugo, ang pagharap na ito ay simula pa lamang ng isang mahabang laban, isang laban para sa buhay at isang laban para sa katotohanan. Sana ay patuloy kayong sumama sa akin habang binubuksan natin ang susunod na kabanata. Dahil sa susunod, malalaman natin kung magpapakita ba ang malalaking ito at kung sino sa kanila ang tunay na magliligtas kay Angelo. Salamat po at muli. Ako si Eduardo, ang amang pinili ang pagmamahal. Sa kabila ng lahat, 3 araw na ang lumipas mula nung gumuho ang mundo ko sa loop ng conference room na iyon. 3 araw na punong pagtitiis. 3 araw na punong panalangin. Ang ospital ngang St. Luke's ay naging pansamantala kong tahanan. Hindi na ako bumalik sa hotel. Mas pinili kong matulog sa matigas na silya sa tabi ngang kama ni Angelo dahil natatakot ako. Natatakot ako na baka sa sandaling ipikit ko ang aking mga mata, ay mawala na ang batang itinuring kong buhay ko sa loop ngang 11 taon. Sa mga araw na ito, naging abala si Liza at ang kanyang mga magulang. Dahil nasa bingit ng kamatayan ang kanilang apo, biglang nagbago ang ihip ngang hangin. Ang magulang ni Liza, na dati ay tilam nga dambuhalang pader na humaharang sa akin, ay naging masunurin ngayon. Ginamit nila ang kanilang yaman. Naglabas silang malaking halaga, libu-libong piso, para kumuhangang isang mahusay na private investigator. Kailangan nilang mahanap ang mga lalaking iyon, si Gabriel at si Dante. Habang hinihintay ang balita, nanatili ako sa tabi ni Angelo. Pinagmamasdan ko siya habang siya ay natutulog. Ang kanyang mukha ay napakapayapa sa kabilang sakit na kanyang dinadala. Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay. Napakalamig nito. Napakapayat. Tay. Nagulat ako nung bigla siyang nagsalita. Bahagyang bumukas ang kanyang mamata. Ang mamata na dati ay puno ngang sigla. Ngayon ay tila malabong salamin na lang. Nandito lang ako, Angelo. Nandito lang si tatay. Bulong ko sa kanya. Pinisil ko ng bahagya ang kanyang kamay para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Tay, huwag ka nang aalis ha? Sabi ni mama. Baka kailangan mong bumalik sa Baguio. Parang may sumaksak sa puso ko nung marinig ko iyon. Hindi ako aalis, anak, pangako. Dito lang ako sa tabi mo hanggang sa gumaling ka. Anak, iyon pa rin ang tawag ko sa kanya. Sa kabilang lahat ng nalaman ko sa laboratorio. Sa kabilang ang katotohanang walang kahit isang patak ng aking dugo ang nananalaytay sa kanyang maugat, siya pa rin ang aking anak. Naisip ko, ano ba ang bumubuo sa isang pamilya? Ang DNA ba? Ang maselula ba na tinitiknan sa ilalim ng mikroskopyo? O ang 11 taon na pagpapalit ng diaper?
Ang 11 taon na pagtuturo kung paano magbisikleta? Ang 11 taon na paghalik sa masugat sa tuhod kapag sila ay nadarapa? Para sa akin, ang pag-ibig ay hindi isang formula sa siyensya. Ang pag-ibig ay ang pananatili. Kahit na ang lahat ay naguutos na sa iyo na lumayo. Sa ikatlong araw, dumating ang balitang hinihintay namin. Pumasok si Liza sa silid. Hingal, nahanap na nila siya Eduardo, nahanap na nila si Gabriel. Tumayo ako. Nasaan siya? Nasa Davao City siya. May sarili na siyang negosyo doon, isang fitness consultant para sa mga malalaking gym. Kinausap na siya ng investigador. Noong una ay ayaw niyang makialam. Pero nung malaman niyang mamamatay ang anak niya, pumayag siyang lumipat pabalik ng Maynila. Naramdaman ko ang isang halong saya at takot. Saya, dahil may pag-asa na si Angelo. Takot, dahil darating na ang lalaking tunay na ama ang batang minahal ko. Kailan siya darating? Tanong ko. Bukas na bukas din. Darating siya rito sa ospital para sa testing. Tumango ako. Umalis si Liza para asikasuhin ang mga papeles. Naiwan akong muli kasama si Angelo. Tinitigan ko ang aking anak. Naisip ko si Gabriel. Isang estranghero mula sa Davao. Isang lalaking hindi nakasama ni Angelo sa kanyang unang hakbang. Isang lalaking hindi narinig ang kanyang unang salita. Isang lalaking hindi kailanman nakpuyat nung ang bata ay may malubhang ubo. Pero siya ang may hawak ng susi. Siya ang may hawak ng tuli na kailangan ni Angelo para mabuhay. Naramdaman ko ang selos. Isang napakasakit na selos. Bakit ang mundo ay napaka-unpro, napaka-unfair? Bakit ang isang taong walang ginawa kundi ang magtaksil at lumayo? Ang siyang may kapangyarihang maulites, habang ako, na nagbigay 11 taon ng aking buhay, ay walang magawa kundi ang manot sa gilid, pero agad kong pinalis ang kaisipang iyon. Mabubuhay ka. Angelo, sabi ko sa kanya, kahit na mahimbing na siyang natutulog, mabubuhay ka. At kahit sino pa ang magligtas sa iyo, hinding-hindi magbabago ang katotohanang ako ang iyong tatay. Tatay, isang salita, 5 titik, pero ito ang pinakamahalagang titulong nakuha ko sa buong buhay ko. Mas mahalaga pa sa pagiging guro, mas mahalaga pa sa kahit anong parangal. Nung hapong iyon, bumisita rin si Miguel. Kasama niya ang kanyang lola, ang nanay ni Liza. Nung makita ako ni Miguel, agad siyang tumakbo at yumakap sa akin. Tay, miss na kita, sabi ni Miguel. Binuhat ko siya ng bahagya. Miss na rin kita, Miguel. Huwag kang mag-alala, magiging okay ang kuya mo. May nahanap na kaming tutulong sa kanya. Nakita ko ang nanay ni Liza na nakatayo sa pinto. Nakatingin siya sa akin ng may halong hiya at pagsisisi. Marahil ay naisip niya ang lahat ng masasamang salitang binitawan niya laban sa akin noong panahon ng diborsyo. Marahil ay nalaman na rin niya ang tungkol sa DNA test. Hindi ko siya pinansin. Wala na akong panahon para sa kanilang mapamilya. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang 2 batang ito, si Miguel, na anak palang isang lalaking nagngangalang Dante, si Angelo, na anak pala ni Gabriel, at ako, si Eduardo, ang lalaking walang kinalaman sa kanila sa dugo, pero ang lalaking handang mamatay para sa kanila. Gabi na nung makaalis sina Miguel, muling binalot ng katahimikan ang silid 412. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang tunog ng heart monitor. Beep, beep, beep. Ang bawat tunog ay paalala na ang buhay ay patuloy na lumalaban. Lumabas ako sandali sa beranda ng ospital para makalanghap ng sariwang hangin. Tumingala ako sa langit ng Maynila. Hindi katulad sa Baguio. Dito ay kakaunti lang ang bituin dahil sa polusyon. Pero may isang bituin na nakniningning ng napakaliwanag. Naisip ko, marahil ay ito ang aking tadhana, ang maging isang ama sa paraang hindi ko inaasahan. Marami sa inyo na nakikinig ngayon. Marahil ay mga lolo at lola na rin. Alam niyo ang pakiramdam ngang magmahal nga apo ng anak.
Alam niyo na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa dugo. May mga pagkakataon na ang mataong hindi natin kadugo ang siyang mas nagpapadama sa atin ng tunay na pamilya. Dito ko napatunayan na ang pagiging magulang ay isang bokasyon. Ito ay isang desisyon na ginagawa mo araw-araw. Gabriel, bulong ko sa hangin. Bilisan mo ang pagdating. Iligtas mo ang anak ko. At pagkatapos, hayaan mo kaming mamuhay ng tahimik. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Gabriel kapag nakita niya si Angelo. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi ko bibitawan ang kamay ni Angelo. Hanggat may hininga ako, hanggat may lakas ako, mananatili akong tatay nila. Sana ay patuloy kayong sumama sa akin sa susunod na kabanata. Dahil bukas, darating na ang lalaking magbabago sa takbo ng aming laban. Darating na ang biological father. Paano kaya ang magiging pagkikita ni na Eduardo at Gabriel? Kaya bang tanggapin ni Eduardo na ang isang estranghero ang magiging bayani sa buhay ng kanyang anak? Salamat po sa pakikinig at naway pagpalain kayo ng Panginoon. Hanggang sa muli. Ang umaga ay naksimula sa ingay nga sapatos sa pasilyo ng St. Luke's Medical Center. Isang tunok na kakaiba sa karaniwan. Hindi ito ang dahan-dahang hakbang ng nurse o ang mabigat na lakat ng mga nag-alalang magulang. Ito ay isang mabilis, mayabang, at tiyak na hakbang. Doon ko unang nakita si Gabriel. Matangkat siya, maskulado, bakas sa kanyang katawan ang disiplina ng isang fitness consultant mula sa Davao. Suot niya ang isang mamahaling polo shirt at isang relong kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng ospital. Pagpasok niya sa waiting area, tila biglang lumit ang silid. Lahat ay napatingin sa kanya. Kasunod niya si Liza. Ang aking ex-wife ay mukhang pagod, pero sa kanyang mata, nakita ko ang isang kislap ng pag-asa na matagal na ring nawala. Gabriel, siya si Eduardo, pakilala ni Liza sa akin. Tumingin sa akin si Gabriel, hindi siya ngumiti. Ang kanyang tingin ay tila sinusuri ako mula ulo hanggang paa, isang tingin na punong-puno ang panghuhusga. Kaya pala, sabi niya ng mahina, sapat na para marinig ko. Kaya pala naging ganito ang kinalabasan ng mga bata. Napakuyom ang aking mapalat sa loop na aking bulsa. Ramdam ko ang pag-akyat ng dugo sa aking mukha. Gusto ko siyang tanungin, anong karapatan mong humusga? Nasaan ka noong unang beses na nagkaroon krang kaso si Angelo? Nasaan ka noong umiyak siya dahil natatakot sa dilim? Pero nanatili akong tahimik. Para kay Angelo, kailangan ko ang lalaking ito kahit gaano pa siya kayabang. Siya ang tanging pag-asa ng aking anak. Dinala siya ni Dr. Pineda sa loob ng laboratorio. 2 oras kaming nahintay, 2 oras na parang 2 taon. Habang nakaupo ako sa tapat ni Liza, wala kaming imikan. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong hininga. At ang tibok ng aking pusong tila nakmamakaawa sa langit. Maya-maya pa, lumabas si Dr. Pineda kasama si Gabriel. Hawak ng doktor ang isang folder. Ang kanyang mukha ay may bakas ng kaunting ngiti. Mr. Castro, Liza, Mr. Gabriel, panimula ng doktor. Ang resulta ay lumabas na. Si Gabriel ay isang partial match. Hindi ito perpekto, pero sapat na ito para ituloy ang transplant. Ito na ang hinihintay nating pagkakataon. Biglang nagpump ng kanyang kamao si Gabriel. Sabi na nga ba, iyon ang DNA ko, matibay ang dugo ko. Nagsimulang umiyak si Liza sa tuwa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nanatili akong nakatayo sa gilid. Masaya ako. Napakasaya ko para kay Angelo. Pero sa loob-loob ko, may isang bahaging ng aking puso na tila hinihiwa ng kutsilyo. Iligtas natin ang anak ko, sabi ni Gabriel. Binigyan niyang diin ang salitang, anak ko, anak ko. 2 salita na pag-ari ko sa loob ng 11 taon. Ngunit sa isang iglap, tila inagaw na itong isang estranghero na ngayon ko lang nakilala. Isang lalaking walang alam tungkol sa paboritong pagkain ni Angelo o kung paano
siya patawanin kapag siya ay malungkot. Gagawin natin ang procedure bukas ng umaga, paliwanag ni Dr. Pineda. Kailangan nating kumilos habang malakas pa ang immune system ni Angelo. Nang hapong iyon, pinayagan si Gabriel na pumasok sa silid ni Angelo. Nanatili ako sa labas. Nakatingin sa maliit na bintana sa pinto. Nakita ko kung paano lumapit si Gabriel sa kama. Nakita ko kung paano niya hinawakan ang balikat ni Angelo. Gising ang bata nun. Mukhang naguguluhan siya. Sino ang matipunong lalaking ito na biglang pumasok sa kanyang buhay? Narinig ko ang boses ni Gabriel mula sa loob. Huwag kang matakot, bata. Ako ang magliligtas sa iyo. Ako ang tunay mong tatay. Gusto kong sipain ang pinto. Gusto kong pumasok at isigaw na. Ako ang tatay niya. Ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang nagtrabaho sa Baguio para lang mabayaran ang lahat ng ito. Pero huminga ako ng malalim. Pinikit ko ang aking mamata. Naalala ko ang sinabi ng aking sariling ama noon, Eduardo. Ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagmamayari. Ang pagmamahal ay tungkol sa pagpili kung ano ang ikabubuti ng iba. Kaya nanatili akong tahimik. Nilunok ko ang aking amor propio, ang aking dangal bilang lalaki. Dahil kung mag-away kami ni Gabriel ngayon, baka makbago ang isip niya. Baka umalis siya. At kapag umalis siya, mamamatay si Angelo. Hahayaan ko muna siyang maging bayani. Hahayaan ko muna siyang maging bida sa dula-dulaang ito. Dahil ang buhay ni Angelo ay mas mahalaga kaysa sa aking nararamdaman. Dumating ang umaga ni operasyon. Dinala na si Angelo sa operating room. Kasunod niya si Gabriel na nakasuot ng surgical gown. Bago pumasok, lumingon si Gabriel sa akin. Isang tingin na tila nanunukso. Isang tingin na nagsasabing, "Tignan mo, ako ang kailangan. Hindi ikaw." Huminga lang ako ng malalim. "Salamat, Gabriel," sabi ko. Iyon lang ang tanging salitang lumabas sa aking bibig. Isang pasasalamat na galing sa isang amang handang magpakumbaba para sa buhay ng kanyang anak. Tumagal ang operasyon nege ilang oras. Nakaluhod ako sa kapilyang ospital. Hindi na ako humihingi ng DNA match. Hindi na ako humihingi ng katarungan para sa panloloko ni Liza. Ang tanging hiling ko lang, Panginoon, iligtas niyo po ang bata. Huwag niyo po siyang pababayaan. Madya-madya pa. Lumabas si Dr. Pineda. Eduardo, Liza, tapos na ang procedure. Matagumpay ang transplant. Mayos ang pagtanggap ng katawan ni Angelo sa bone marrow ni Gabriel. Ngayon, kailangan na lang natin siyang bantayan ng maigi sa recovery. Niyakap ni Liza ang kanyang ina. Lahat sila ay nagdiriwang. Pagkalipas ng ilang oras, nakita ko si Gabriel na inilalabas sa recovery room. Nakahiga siya sa stretcher, medyo nang hihina padahil sa prosedur. Pero nung makita niya ang matao, itinaas niya ang kanyang kamay ng may thumbs up. "Ligtas na ang anak ko," sigaw niya. Ang nurse at mga kamag-anak ni Liza ay nagpalakpakan. Pinanood ko ang eksena ng iyon mula sa malayo para akong isang nanonood ng sine kung saan ang bida ay ibang tao. Pero nung pumasok ako sa silid ni Angelo pakalipas ng ilang oras, nung makita ko ang bata na mahimbing ang tulog, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi mahalaga kung sino ang nakbigay ng dugo, hindi mahalaga kung sino ang nakbigay ng tuli. Ang mahalaga ay ang tibok ng puso ni Angelo. Lumapit ako sa kanyang tabi, hinaplos ko ang kanyang noo. Sa sandaling iyon, hindi ko na naramdaman ang selos. Hindi ko na naramdaman ang galit kay Gabriel. Dahil sa huli, alam ko ang katotohanan. Ang lalaking iyon, si Gabriel, ay isang bayaning estranghero. Dumating siya para sa isang misyon. At pagkatapos ay aalis din siya. Pero ako ang tatay na mananatili. Ako ang tatay na magbabantay sa bawat gabing kanyang pagaling. Ako ang tatay na hahawak sa kanyang kamay kapag siya ay natatakot. Gabriel, nakuha mo ang titulong bayani sa araw na ito. At nagpapasalamat ako sa iyo. Pero ang titulong tatay, iyan ay isang bagay na hindi
mo kailanman maagaw sa akin, dahil ang pagiging tatay ay hindi nasusukat sa isang araw ngang operasyon, kundi sa 11 taon ng pananatili at sa habambuhay na pag-alaga. Salamat po sa pakikinig sa kabanatang ito. Sana ay patuloy kayong sumama sa akin, dahil sa susunod, makikita natin ang reaksyon ni Miguel at kung ano ang gagawin ni Eduardo kapag ang matunay na ama ay nagsimula ng humingi ng kanilang karapatan. Hanggang sa muli po, at pagpalain tayo ng may kapal. Mag-isang nakaupo si Eduardo sa maliit niyang veranda. Pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Sa bawat pagpikit ng kanyang mata, tila bumabalik ang lahat ng alaala ng nakalipas na mga taon. Ang bawat sentimo na kanyang pinahirapan. Ang bawat pawis na pumatak sa kalsada ng Maynila para lamang may pakain sa mga bata. Para sa kanya, sapat na ang makitang busok sila at nag-aaral, pero sa hapong iyon, may mabigat na dalahin sa kanyang dibdib. Isang katotohanang matagal niyang itinago. Isang lihim na akala niya ay madadala niya hanggang sa hukay. Narinig niya ang marahang yabak ng mapaa. Alam niya kung sino iyon. Ang amoy ng pawis at kalsada, ang pamilyar na tunog ng sinalas si Miguel. Ang panganay na itinuring niyang sariling laman at dugo. Lumapit ang bata, bitbit ang isang supot mainit na pandesal na binili siguro sa kanto gamit ang natitirang barya sa bulsa nito. Ilang daang piso rin ang inilaan ni Eduardo para sa baon nito kaninang umaga, pero alam niyang laging naktitira ang bata para may mayuwi sa kanya. Tay, kumain na po muna kayo, ang sabi ni Miguel. Ang boses nito ay mahinahon, pero may kung anong bigat na hindi may paliwanag. Hindi tumingin si Eduardo. Natatakot siyang makita ang pagbabago sa mga matang anak. Ngunit, hindi nakatiis si Miguel. Umupo ito sa tapat niya. Seryoso ang mukha, parang isang lalaking magang pinatandang karanasan. Dito na nagsimula ang lahat. Sinabi ni Miguel ang mga salitang kinatatakutan ni Eduardo. Alam na raw niya ang totoo. Nalaman niya sa isang lumang dokumento, sa mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay na walang magawa sa buhay. Nalaman niya na wala silang ugnayan sa dugo. Na si Eduardo ay hindi ang lalaking nagbigay sa kanya ng buhay sa mundong ito. Tumigil ang mundo ni Eduardo. Pakiramdam niya ay tila gumuho ang maliit na bahay na binuo niya sa loob ng maraming taon. Inasahan niya ang galit, inasahan niya ang pagtalikot. Sa kulturang Pilipino, napakahalagang dugo. Ang kadugo ay itinuturing na tunay. At siya ay isang estranghero lamang na nakihati sa kanilang buhay. Ngunit ang ginawa ni Miguel ay malayo sa kanyang iniisip. Lumapit ang bata at hinawakan ang kanyang kamay na magaspang dahil sa trabaho. Sinabi ni Miguel sa paraang punong-puno ang pagmamahal na hindi mahalaga ang nakasulat sa papel. Na ang tunay na ama ay hindi lamang iyong nagbigay ng apelyido, kundi iyong naroon sa bawat gabi na sila ay may sakit. Iyong naroon nung kailangan nilang pambayad sa matrikula, kahit na kailangang mangutang ng libo-libong piso para lamang hindi sila mapatigil sa pag-aral. Sabi ni Miguel, Tay, kayo ang tatay ko. Kayo, wala nang iba. Ang salitang kayo ay umalinggaw-ngaw sa pandinig ni Eduardo. Paulit-ulit. Kayo, kayo, kayo. Hindi napigilan ni Eduardo ang pagpata ng kanyang luha. Ang luhang ito ay hindi mula sa sakit, kundi mula sa isang malalim na ginhawa. Napagtanto niya na ang pag-ibig ay mas malakas pa sa anumang ugnayan ng dugo. Sa loob ng mahabang panahon, binibilang niya ang bawat gastos, bawat sakripisyo, iniisip kung sapat ba ito. Ngayon, alam na niya ang sagot. Nagsalita ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na noong una ko siyang nakita, wala akong ibang naisip kundi ang protektahan siya. Hindi ko tinignan ang kanyang mukha para hanapin ang sarili kong mga katangian. Tinignan ko siya dahil nakita ko ang isang kaluluwang nangangailangan ng pakalinga. Sa mga sandaling iyon, parang naging mas malinaw ang lahat. Ang pagpiling ng puso ay mas matimbang kaysa sa tawak ng dugo. Inisip ko ang makadarating na araw. Marami pa kaming pagsubok na kakaharapin. Ang presyo nga bilihin sa palengke na patuloy na tumataas, ang nabayarin sa kuryente at tubig na umaabot na libo-libong piso, at ang aking sariling katawan na unti-unti nang humihina dahil sa katandaan.
Pero ano ang halaga ng pera kung ikukumpara sa katapatan ng isang anak? Kahit ang 5,000 piso na itinabi ko para sa aking gamot, handa kong ibigay para sa kinabukasan nila. Dahil sila ang buhay ko. Sila ang dahilan kung bakit ako gumigising tuwing umaga. Tinitigan ko si Miguel, ang aking anak. Tunay, siya ay tunay. Hindi dahil sa biolohiya, kundi dahil sa bawat sakripisyong pinagsaluhan namin. Sa Pilipinas, madalas nating sabihin na ang pamilya ay lahat-lahat. Ngunit ngayong hapon, natutunan ko na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa loob ng sinapupunan. Nabubuo ito sa loob ng isang tahanang puno ng pag-unawa kahit na ang ulam ay tuyo at kanin lang. Nagdesisyon ako sa sandaling iyon, hindi ko sila iiwan, hindi ako susuko. Kung kailangan kong magtrabaho hanggang sa huling lakas ko, gagawin ko. Dahil ang batang nasa harap ko ay pinili rin ako. Pinili niyang maging anak ko sa kabilang lahat. Salamat, anak, ang tanging naisagot ko sa pagitan ng aking mga hikbi. Yumakap siya sa akin ng mahigpit. Isang yakap na nakpawi sa lahat ng aking pagdududa. Isang yakap na nagsasabing, Tay, makasama tayo sa laban na ito. Ang gabi ay lumalim na at ang mailaw sa kalsada ay nagsimula ng magningning. Ngunit sa loob ng aming puso, may isang mas maliwanag na ilaw na hindi kailanman mamatay. Iyon ang ilaw ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Isang pag-ibig na humihigit sa panggalan, sa apelyido, at sa dugo. Kami ay isang pamilyang binuong tadhana at pinaktibayang pagpili. Pinili namin ang isa at isa. At iyon ang pinakamahalagang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Sa gitna ng hirap ng buhay sa mundong ito, natakpuan ko ang aking kayamanan. Hindi ito hinto, hindi ito pera. Ang kayamanan ko ay ang pag-ibig ng aking maanak-anakan na mas tunay pa sa kahit kanino. Sa gabing iyon, natulog si Eduardo na may ngiti sa kanyang malabi. Alam niyang bukas, pagising niya, may mga anak siyang tatawag sa kanyang tatay. At sapat na iyon, higit pa sa sapat, dahil sa dulong lahat, ang puso ang laging nakakaalam ng katotohanan. Ang puso ang tunay na nagdidikta kung sino ang ating kapamilya. At ang aking puso ay matagal nang nakatali sa kanila habang buhay. Walang hanggan. Lumipas ang mga linggo at unti-unting bumalik ang kulay sa mga pisngi ni Angelo. Ang pasilyo ng St. Luke's na dati ay puno ng takot, ngayon ay naging saksi sa unti-unting pagaling ng aking anak. Mayos ang naging resultang transplant. Ang bawat gabi na pinagpuyatan ko sa tabing kanyang kama ay nagbunga rin sa wakas. Ngunit kasabayang pagaling ni Angelo ay ang unti-unting paglabas ng tunay na kulay ng taong nakdala ng gulo sa aming buhay. Si Gabriel, ang lalaking itinuring na bayani dahil sa kanyang bone marrow, ay hindi nagtagal. Nung masiguradong ligtas na ang bata at nakuha na niya ang lahat ng papuri mula sa pamilya ni Liza, ay bigla siyang nagpaalam, Eduardo, babalik na ako sa Davao, sabi niya sa akin sa huling pagkakataon. May negosyo akong dapat asikasuhin doon. Ligtas na ang bata, tapos na ang tungkulin ko. Iyon lang pala ang tingin niya sa buhay ni Angelo. Isang tungkulin na dapat matapos at pagkatapos ay kalimutan na. Isang linggong pagpapakita, kapalit ngang 11 taon na wala siya. Pagkatapos noon, ay bumalik na siya sa kanyang sariling mundo. Dala ang kanyang kayabangan at iniwan kaming muli. At si Dante naman, ang ama ni Miguel, ni hindi siya nakpakita. Nahanap siya ng investigador, kinausap siya. Pero ang sagot niya ay mas masakit pa sa sampal. Sabi niya, may sarili na siyang pamilya ngayon. Ayaw niyang masira ang tahimik niyang buhay para sa isang pagkakamali na nangyari 11 taon na ang nakakaraan. Galit na galit ako para sa aking nga anak. Paano nagawang talikuran ng dalawang lalaking ito ang sarili nilang dugo? Paano nila nagawang ituring na pagkakamali ang dalawang batang napakabuti, napakatalino, at napakamapagmahal? Doon ko napagtanto ang isang bagay. Ang dugo,
ay tanging likido lang na dumadaloy sa katawan. Hindi ito ang nagdidikta kung sino ang mananatili sa oras ng hirap. Kaya naman, nung lumabas na kami ng ospital, hindi na ako bumalik sa dati. Hindi na ako ang Eduardo na sunod-sunuran lang sa gusto ni Liza. Naglabas akong ang aking iPhone na 500,000 piso na pinahirapan ko sa loob ngang maraming taon sa Baguio ay inilaan ko sa isang mahalagang laban. Ito ang prang dapat ay para sa aking paktanda, pero mas mahalaga ang kinabukasan ng aking mga anak. Kumuha ako isang mahusay na abogado. Si Ate Rosario Ramos. Si Ate Ramos ay isang matapang na babae na kilala sa pahawak ng makomplikadong kaso ng pamilya. Nung nakita kami sa kanyang opisina sa Makati, inilatag ko ang lahat ng katotohanan. Ang DNA test, ang panloloko ni Liza, ang pag-abandona ng mga biological fathers, at ang 3 taon na ipinagkait sa akin ang aking mga anak. Mr. Castro, sabi ni Ate Ramos habang tinitignan ang aking mga dokumento, mabigat ang laban na ito. Pero tandaan mo, sa matangang batas ngayon, ang kapakanan ng bata ang pinaka-importante. At sa loob nga, 11 taon. Ikaw lang ang naging ama nila. Gusto ko lang pang maging tatay nila. Ate, sagot ko, ayaw ko nang itago nila ako sa mga bata. Ayaw ko nang maniwala ang mga bata sa mga kasinungalingan ni Liza. Nagsimula ang laban sa korte. Hindi naging madali. Muling hinalukay ni Liza ang mga lumang issue. Sinubukan niyang palabasin na hindi ako matatag na tao dahil mas pinili kong manirahan sa bundok. Sinabi nga niya nga abogado na wala akong karapatan dahil hindi naman ako ang biological father. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa. Dinala ni Ate Ramos ang kambal sa harap ng korte. Si Angelo at si Miguel. 14 na taong gulang na sila nun. Sapat na ang edad para pakinggan ng huwes. Hinding-hindi ko malilimutan ang sinabi ni Miguel sa harap ng judge. Ang tatay ko po ay si Eduardo, sabi ni Miguel ng may malinaw na boses. Hindi ko po kilala ang ibang lalaki. Si Tatay Eduardo ang nakpalaki sa amin. Siya ang nandun nung umiyak kami. Siya ang mahal namin. At si Angelo, nakapapasa lang sa malubhang sakit, ay tumayo rin. Kung hindi dahil kay tatay, baka hindi na ako lumaban sa sakit ko. Siya ang dahilan kung bakit gusto kong gumaling. Siya ang aking tunay na ama. Nakita ko ang pagpataknuhang huwes. Nakita ko rin ang payuko ni Liza. Ang lahat ng kanyang makasinungalingan. Ang lahat ng kanyang manipulasyon sa loob ng maraming taon ay gumuho sa harap ng katapatan ng 2 bata. Hindi mo pwedeng diktahan ang puso ang isang anak kung sino ang dapat nilang mahalin. Naisip ko, sa ating kulturang Pilipino, napakataas ngang pagpapahalaga natin sa dugo. Dugo ay dugo, ika nga nila. Pero sa loob ngang courtroom na iyon, napatunayan na may mas matimbang pa sa dugo. Iyon ay ang pananatili, ang pagpapakita, ang pagsakripisyo. Hindi naging hadlang ang kawalan ng DNA match. Dahil ang batas, bagaman base sa mga papeles, ay may puso rin kapag nakita ang katotohanan. Ang laban na ito ay hindi lang para sa akin. Ito ay para sa lahat ng mga amang hindi man biological. Ay ibinibigay ang buong buhay para sa kanilang maitinuturing na anak. Ito ay para sa mga stepfathers, para sa mga adoptive fathers, at para sa maamain na mas higit pa sa tunay na magulang kong mag-aruga. Nanalo kami sa unang bahagi ng kaso. Nabigyan ako ng visitation rights na walang limitasyon at nagsimula ang proseso para sa joint custody. Liza, sa wakas, ay napilitang tanggapin ang katotohanan na hindi niya kayang burahin ang aking pangalan sa pusoong kambal. Habang naglalakad kami palabas ng korte, kasama ko ang 2 bata sa makabila kong gilid. Pakiramdam ko ay ako ang pinakamayamang lalaki sa buong mundo, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa tiwala ang aking mga anak. Tay, kain tayo ng Jollibee? Aya ni Angelo habang nakangiti.
Natawa ako. Sige ba, kahit anong gusto niyo. Sa sandaling iyon, alam ko na ang kinabukasan namin ay maliwanag na. Ang laban ay hindi pa tapos. Marami pang pagsubok ang darating, pero hinding-hindi na kami muling makakahiwalay. Salamat po sa patuloy ninyong pakikinig sa aking mahabang paglalakbay. Sa susunod na kabanata, ang huling bahagi ng ating kwento. Malalaman natin kung ano na ang buhay nina Eduardo, Angelo at Miguel pagkalipas ng ilang taon. At kung paano ba talaga nagtatapos ang isang kwentong binuongang kasinungalingan. Pero isinalbangang katotohanan at pag-ibig. Muli, ako si Eduardo, ang inyong lingkod. Hanggang sa muli, narito kami na ngayon. Sa aking malit na cabin. Sa Labas Energy, Baguio City. Ang amoy energy. Mangapuno energy pino at ang malamig na simoy energy. Angin, ito na ang aming paraiso. 15 taong gulang na sina Angelo at Miguel. Mga binata na sila, matatangkad, malalakas, at puno ng pangarap. Tuwing bakasyon at tuwing ikalawang linggo, ay nandito sila sa akin. Pinapanut ko silang mangisda sa sapa, o kaya ay mag-asaran habang nagluluto kami ng hapunan. Sa mga sandaling ito, nakakalimutan ko na ang lahat ng pait ng nakaraan. Nakuha ko ang joint custody sa kanila. Hindi iyon naging madali. Pero sa huli, nanaik ang katotohanan. Si Liza ay nagpakasal na muli sa isang accountant na nakilala niya sa negosyo ng kanyang ama. Hindi kami makaibigan, pero natuto kaming mag-usap para sa kapakanan ng bata. Wala na ang galit, wala na ang sigawan. Ang tanging natira ay ang respeto para sa papel ng bawat isa. Minsan, tinitignan ko ang isang lumang larawan sa aking mesa. Iyon ang unang soccer game kambal nung sila ay 6 na taong gulang pa lang. Nakangiti sila, hawak ang kanilang trophy. Sa background, nandun ako. Malabo ang kuha pero kitang-kita ang aking ngiti. Dati, kapag tinitignan ko ang larawang iyon, nasasaktan ako. Naalala ko ang panloloko ni Liza. Naalala ko na hindi ko pala sila kadugo. Akala ko, ang 11 taon na nasa larawang iyon ay isang malaking kasinungalingan. Pero ngayon, iba na ang nararamdaman ko. Salamat sa Diyos sa 11 taon na iyon. Salamat dahil ako ang naging tatay nila sa mga panahong kailangan nilang gabay. Ang DNA, ang mga selula, ang dugo. Lahat ng iyon ay siyensya lang. Ngunit ang pag-ibig ay isang desisyon. Ay Gabriel, ang biological father ni Angelo, ay hindi na muling nagpakita. Si Dante naman, ang ama ni Miguel, ay nananatiling estranghero. Sila ang nagbigay ng buhay. Pero ako ang nagbigay nga kahulugan sa buhay na iyon. Minsan, sinabi sa akin ni Angelo habang kami ay nakaupo sa labas at nakatingin sa mga bituin. Tay, salamat po. Tinanong ko siya, para saan? Sabi niya, salamat po dahil hindi mo kami iniwan. Alam ko po na iniligtas ako ni Gabriel, pero ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong mabuhay. Umiyak ako nung gabing iyon. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Doon ko napatunayan na ang tunay na kahulugan ng pamilya ay hindi matatakpuan sa laboratorio. Matatakpuan ito sa bawat sakripisyo, sa bawat pagpapakita, at sa bawat pangakong hindi napapako sa inyong mga nakikinig. Lalo na sa mga kapwa, kololo at lola. Alam kong marami rin kayong pinagdaanan sa inyong mga pamilya. Marahil ay may mga sikreto rin kayong iniingatan o masakit na pilit nililimot. Ngunit gusto ko pong itanong sa inyo, ano po para sa inyo ang tunay na pamilya? Ito ba ay dahil sa pareho kayong apelido o dahil sa lalim ng inyong pinagsamahan? Sana ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Kung ito po ay nagbigay ng inspirasyon sa inyo, paki-click lang po ang like button at i-share ang video na ito sa inyong mahal sa buhay. Mag-comment po kayo sa ibaba. Binabasa ko po ang inyong mga mensahe.
Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe para sa higit pang nga kwento ng totoong buhay, makwentong puno nga aral at pag-asa. Ako po si Eduardo. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig hanggang sa muli nating pagkikita. Nawa ay mapuno nga pagmamahal ang inyong matahanan. Pagpalain po kayong Panginoon. Paalam po.